update muna tayo sa ating binabantayan na si Bagyong Enteng na nasa may Tropical Depression category. Ito ang si Enteng ay kaninang alas 4 ng hapon huling namataan na nasa may layong 115 kilometers east-southeast yan ng Virac, Catanduanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito nga yung nakita nating track netong si Enteng. So nakita natin itong yellow na nakapanibod sa kanya. Ito yung area ng malalakas na hangin. Possible ang signal number 1 to 2 sa areas na yan. At itong enclosed na white area ay ito yung area of probability. So within this region, pwedeng mapunta yung sentro na netong si Enteng. So inaasahan natin after 24 hours or at 2 p.m. tomorrow, posible itong nasa may 170 kilometers silangan ng Balera Aurora. And then after 48 hours or 2 p.m. on Tuesday, over the coastal waters of Calayan, Cagayan, and September 4, 2 p.m. over the coastal waters ng Burgos, Ilocos Norte. So dahil nga rin dito sa Bagyong Enteng ay meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. May pang pinakamataas ay signal number 1 dito sa may southeastern portion ng Cagayan, sa may eastern portion ng Isabela, sa may southern portion ng Quirino, sa may Ponillo Islands kabilang na ang southern portion ng mainland Quezon, dito rin sa may Ilocos Norte or Camarines Norte rather, Camarines Sur, sa may Catanduanes, sa may Albay, sa may Sorsogon, dito rin sa may Masbate kabilang na nga ang Ticao at Burias Island. Then meron din tayong signal number 1 sa may Northern Samar, sa may Eastern Samar, sa may Samar, sa Biliran, at sa may northeastern portion ng Leyte. Ano nga ba inaasahan natin sa mga malalakas na hangin? So, etong Tropical Depression Enteng, posible nga magdala ng mga malalakas na mga pagulan. Kabilang na nga etong Southwest Monsoon o Habagat. So, may kita natin mayroong mga lugar na naka-light blue at naka-white. So, yung mga naka-light blue, ito yung post ni Enteng at yung mga text or yung mga lugar under white ay caused by Southwest Monsoon. So, 100 to 200 millimeters of rain sa may Ponillo Islands, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, sa Masbate, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Samar. Then kabilang na nga Occidental Mindoro, Northern Palawan kabilang ng Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, Antique at ang Negros Occidental. So, for today, 50 to 100 mm sa mga pagulan. Sa may Metro Manila, nalalabing bahagi nga ng Calabarzon, Marinduque, sa may Romblon, Eastern Samar, Biliran, at ang northern portion ng Leyte. Sa may Oriental Mindoro din, sa may Central Visayas, at ang nalalabing bahagi ng Palawan, Western Visayas at Negros Island region. So, for tomorrow, 100 to 200 mm of rain posible sa may Isabela, sa may Cagayan, sa may Abra, sa may Ilocos Norte, sa may Occidental Mindoro, sa may Marinduque, sa may Romblon, sa may Northern Palawan kabilang na Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, sa may Antique at Negros Occidental. So 50 to 100 mm of rain tomorrow sa may Aurora at nalalabing bahagi ng Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, at sa may mainland Cagayan Valley. So pati na rin sa may Zambales, Bataan, ang nalalabing bahagi ng Mimaropa at Western Visayas. So posible naman 100 to 200 mm of rain sa may on Tuesday sa may Babuyan Islands, sa may Apayao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Zambales at Bataan, at 50 to 100 mm sa mga pagulan sa may Batanes, sa may mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Benguet, La Union, Pangasinan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at ang northern portion ng Palawan. So, sa mga areas na nabanggit natin, ay pinag-iingat nga natin yung mga kabayan natin na nakatira sa mga landslide at flood-prone areas dahil posible nga yung mga pagbaha o pagguho ng lupa. And then, sa mga elevated at mountainous areas, yung forecast rainfall ay posibleng maging mas mataas. Naasahan nga natin na magdadala rin ng bugso ng malalakas na hangin, etong enhanced na habagat for today to tomorrow afternoon sa may Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Eastern Visayas, yung mga walang signal, sa Eastern Visayas, sa may Caraga,
region sa may Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. And then, for tomorrow afternoon to Tuesday afternoon sa may Zambales, sa may Bataan, sa may Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, sa may Mimaropa, Bicol Region, Visayas, at sa may Caraga Region. So, for Tuesday afternoon to Wednesday afternoon, sa may Zambales, Bataan, Aurora, Bulacan, Metro Manila, sa may Calabarzon, sa may Mimaropa, Bicol Region, at sa may Western Visayas. Meron nga din tayo nakataas na gale warning sa ilang baybayin ng ating bansa, particularly nga dito sa may Catanduanes, sa may Camarines Norte, sa may Eastern Coast ng Camarines Sur, Eastern Coast din ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, at ang Northern at Eastern Coast ng Northern Samar. Kaya mapanganib pumalaot sa areas na yan. Sa hazards naman natin, sa coastal waters, ito yung mga areas na nabanggit natin na may gale warning at moderate to rough seas naman sa may Eastern Seaboard ng Central Luzon at pati na rin sa may Southern Luzon sa mga walang gale warning at ang Eastern Seaboard ng Eastern Samar at Seaboard ng Kalayaan Islands. And then moderate seas sa may Southern Seaboard ng Calabarzon, yung remaining seaboards ng Bicol Region, Palawan, Eastern Visayas at ang seaboard ng Western Visayas, then Northern at Eastern Seaboards ng Caraga Region at ang Eastern Seaboard ng Davao Oriental. Ito naman yung inaasahan natin sa magiging track nito. So inaasahan natin generally yung pagkilos nga nitong si Enteng ay generally northwestward hanggang bukas ng umaga. And then posible nga itong maglandfall sa may Catanduanes or Albay in the next 12 hours. So in the remainder of tomorrow, so posible ngang northwestward or northward after emerging over the waters of Camarines Province and posible ngang mag-move ito over the water sa may silangan ng Luzon. So from Tuesday to Wednesday, posibleng ang northwest itong pagkilos ni Enteng and then posibleng mag-westward while decelerating over Luzon Strait. So, hindi nga natin tinatanggal yung possibility na maglandfall ito sa may mainland Northern Luzon or sa may Babuyan Island. So, nakita din naman kasi natin na nasa loob nga itong Northern Luzon area ng area of probability kaya hindi ruled out yung landfall sa areas na yan. So, in the next 12 hours, posible ngang lumakas etong si Enteng at ma-reaching na yung tropical storm category. And then, hanggang Wednesday, early Wednesday ay posible manatili ito as tropical storm at peak intensity nito by Thursday or Friday at ito ay nasa may typhoon category.